Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong maririnig sa pagkakataong ito ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Kwentong ibinahagi po sa inyong lingkod ang isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Maribeth, isang OFW na ipinanganak at lumaki din sa probinsya at kasalukuyang nagtatrabaho pa rin ngayon sa ibang bansa. Ayon sa kanya, ang kwento niyang ito ay malaon ang nangyari. Kwento ito na nagmula pa sa kanilang lola Milay, sa kanilang magkakapatid. At narito na po ang kanyang kwento. Halina at atin na pong sama-samang pakinggan. Sa isang maliit, ngunit payapa at magandang baryo, ay matatagpuan ang tahanan ng batang si Elisa. Kasamang kanyang ama at ina, lumaki siya bilang isang ordinaryong bata na walang kamalay-malay na ang kanilang lahi pala ay nagmula sa angkan ng mga aswang. Pero habang lumalaki si Elisa, napapansin niya ang ilang kakaibang gawi ng kanyang mga magulang. Isang gabi, matapos nilang makapaghapunan, ay nagtataka niyang naitanong sa kanyang mga magulang kung bakit sila nagpupunta sa kagubatan. Sinabi naman ng kanyang ina na nagpupunta lamang sila doon upang manguha ng mga halamang gamot na siyang ginagamit nila sa tuwing meron silang kababaryo na nangangailangan ng kanilang tulong, lalong-lalo na kapag nangangailangan ng mga ito ng atensyong medikal. Sunod namang itinanong ni Elisa sa kanila kung bakit parang ayaw nila ng bawang at asin. Napansin kasi niya na hindi nilalagyan ng kanyang ina ng bawang at asin ang kanilang mga pagkain. Bagay na naikumpara niya nang minsan nagpunta siya sa bahay ng isa niyang kaibigan. Kaya nga nasabi pa niya na halos lahat ng ibang pamilya doon sa kanilang baryo ay mahilig umano sa bawang at asin. Samantalang kanyang ina ay hindi niya nakakita ang naglagay ng mga sangkap na ito ni minsan. Kinakabahan at medyo nautal na sumagot ang kanyang ama at sinabing hindi lang daw talaga kasi nila nakahiligang maglagay ng bawang at asin sa kanilang mga pagkain. At sinabihan na nito si Elisa na tigilan na muna ang pagtatanong at kung maaari ay magpahinga na sapagkat lumalalim na umano ang gabi. Dahil may pasok pa raw ito sa kinabukasan. Isang gabi namang maliwanag ang buwan ay nagpuntang muli ang kanyang mga magulang sa kagubatan, kung kaya naiwang mag-isa si Elisa sa kanilang tahanan. Nag-aaral siya noon ng kanilang leksyon at gumagawa ng mga gawaing bahay na ibinigay sa kanila ng kanilang guro. At nang maubusan siya ng papel, naalala niya na maraming biniling reserba ang kanyang ina nang magpunta ito minsan sa bayan. Kung kaya, kanya iyong hinanap. Saan kaya inilagay ni nanay yung mga papel na iyon? Naitanong pa niya sa kanyang sarili nang hindi niya kaagad makita ang mga ito. Sa paghahalungkat niya ay may nakita siyang isang kwaderno na may katamtamang laki. Maganda ang pabalat nito, kung kaya nainganyo siyang tingnan at buklatin. Pero nagulat siya nang matuklasan ang napakaraming bagay na nakapaloob doon. Mga bagay-bagay at katotohanang tumatalakay sa tunay nilang pagkatao at lahing pinagmulan. Sa mga pahina noon ay nakasulat ng malinaw na sila ay nagmula sa angkan ng mga aswang. Kung kaya nagdulot iyon sa kanya ng kakaibang damdamin
at pagkalito. Sa bawat sipiti noon ay nagkaroon si Elisa ng malalim na kaalaman tungkol sa kanilang lahing pinagmulan. Hanggang sa nakatulugan na niya ang pagbabasa noon. Kinabukasan, nang magising siya, ay wala ng kwaderno sa kanyang mga kamay. Nagmamadali siyang bumangon at pinuntahan ang kanyang mga magulang. Hinarap niya sila pero magalang na kinausap. Sinabi niya sa kanila na nabasa niya ang nilalaman ng aklat. Hiningi niya ang kanilang pagpapaliwanag. Karapatan niyang malaman kung ano ang totoo. At hindi naman iyon ipinagdamot sa kanya ng kanyang mga magulang. Habang salitang nagpapaliwanag ang kanyang amatina, ay hindi maiwasang magimbal ni Elisa. Pero nung huli, ay naunawaan din niya ang kanyang mga magulang. Lalong-lalo na nang sabihin nilang hindi nila ginusto ang lahat. Ni minsan ay hindi rin nila inisip na mapahamak si Elisa. Wala silang anumang intensyon na ilim ng matagal ang lahat sa kanilang anak. At tanging kapakanan lang nito ang kanilang iniisip at isinasaalang-alang. Hindi namin sinasadya, anak, kaya sana ay mapatawad mo kami ng iyong ama. Mahal na mahal ka namin, Elisa. Umiiyak at nagmamakaawang pahayag ng kanyang ina. Tumulo na rin ang luha ni Elisa. Niyakap niya sila at sinabing mahal na mahal din niya ang kanyang mga magulang. Pero meron siyang hiniling sa kanila na mula sa araw na iyon ay hindi na sila sasaling ng sino man tao kahit pa masama. Dahil iyon ang tanging nilang kinakain. Iyon ang pangako nilang mag-asawa sa isa't isa na kanilang pupunan ang pagkahayok at pagkauho ng sariwang karne at dugo sa pamamagitan ng pagkain sa mga masasamang tao. Kumusta po kayo, Sir PB? At magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay mabigyan nyo ng pansin itong ipinadala ko pong kwento sa inyo. Tungkol po ito sa nakakakilabot kong karanasan. Maraming taon na rin po ang nakalipas mula nang ito'y mangyari. Pero lagi ko pa ring naaalala, lalo na po kapag nakikinig ako ng mga kwento dito sa inyong programa. Tawagin nyo na nga lang po pala ako sa pangalang Riden. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento. At totoong naganap po ang lahat ng ito. Panganay ako sa aming magkakapatid. At ako ang katuwang ng aming mga magulang sa paghahanap ng aming ikabubuhay sa araw-araw noon. Kung saan-saan ako nakakarating sa paghahanap ng maaari naming maiulam sa araw-araw. Kaya nga kahit high school ay hindi po ako nakatapos. Isang araw, habang nasa pusod ako ng kagubatan, ay may namatan akong puno ng kawayan ng daming bagong tubo o yung tinatawag na labong sa Tagalog. Kaya nagmamadali akong lumapit at inilabas ko na yung sako mula sa aking likuran at hinugot ang itak para kuning lahat iyon. Sa dami noon ay halos mga lahati yung sako na dala ko. Kaya masayang masaya ako noong mga oras na yon. Pero gusto kong sulitin yung pagkakataon. Naisip ko kasi na naroon na rin lang naman ako. Kung kaya hindi pa muna ako umuwi. At nagpatuloy ako sa paghahanap ng mga o pwede pang mapakinabangan. Hanggang sa nakakita ako ng isang maliit na lawa at yung tubig ay nagmumula sa isang mababang talon. Kaya nag-usyoso ako sa pag-asang baka maraming isda at hipon o kahit anumang yamang tubig na maaari iyong maipagkaloob sa akin
at hindi nga ako nagkamali. Sa tingin pa lamang ay talaga namang nabusog na ako sa dami ng iba't ibang uri ng isda na masayang lumalangoy doon. At ang dami ring mga talangka na nagsisiahunan mula sa tubig. Inilabas ko kaagad yung tinagpian kong lumang kulambo namin at mabilis na akong lumusong sa tubig. Sa unang pagsalo ko pa lang ay maraming isda na kaagad ang aking nahuli. Pero sa sobrang saya ko ay di ko na malayan na mayroon na palang nagmamasid sa akin. At nangyari yung hindi ko inaasahan. Bigla na lang may naramdaman ako na isang matigas na bagay na tumama sa likurang bahagi ng aking ulo. At sa lakas ng pwersa noon ay natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakahiga na sa lupa at umiikot ang buong paligid. At iyon lang ang tangi kong natatandaan. Dahil lang sunod akong magkamalay ay nasa isang maliit na kubo na ako. Nakagapos ang aking mga kamay sa aking kinauupuan at nakaharap sa akin ang isang napakatandang lalaki. May mahaba ito ngunit manipis na puting buhok at wala na halos magmula sa ibabaw ng kanyang noo papunta sa ituktok. Kulubot na ang lahat ng mga balat nito, kung kaya puro guhit ang kanyang muka na nagpapahiwatig kung gaano na ito katagal na mumuhay sa mundo. Wala itong suot na pang-itaas at ang kanyang mga kuko ay halos nakabaluktot ng lahat dahil sa sobrang haba. Ngunit kapansin-pansin ang kakaibang kapal ng mga iyon. At may mga mata ito na halos mabalutan ng lahat ng namumuting katarata at nagmumuta na. Pero napansin ko na siya ay nakakakita pa. Humpak ang kanyang magkabilang pisngi at halos butot balat na lamang ang kanyang pangangatawan. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot sapagkat nagawa niya nga akong pukpukin at nawalan ako ng malay. At nung mga sandaling iyon ay nakagapos pa ako at wala akong magagawa kung ano man ang maibigan nitong gawin sa akin. Hanggang sa bigla na lang itong nagsalita at nagtanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa akin na manguha ng kanyang mga pananim at mga alaga sa lawa. Hindi ako nakaimik dahil nung mga sandaling iyon ay alam kong nagkamali ako at walang tama na lalabas sa aking bibig. Kahit ano pang sabihin ko ay mali at hindi ko mapapangatwiranan yung aking ginawa. Kaya nang muli niyang ulitin ang kanyang tanong ay humingi na kaagad ako ng paumanhin. At sinabing hindi ko kasi alam at nangako akong hindi na muling uulit. At bigla kong naramdaman yung hapdi sa isa kong daliri. Nang sipatin ko iyon ay napansin kong iyon ay namumula. Maya-maya, biglang mas lumapit pa sa akin yung matanda at hinawakan yung isa kong kamay. Ibinuka nito yung kanyang bibig at nakita ko yung mga ngipin niyang puno ng mantsa ngunit matutulis. Isinubo niya yung daliri ko at sinipsip yung dugo. Tiniis ko yung sakit at iniwasan ko na lang na lumika ng kahit anong ingay. Tinibayan ko yung aking loob. At kahit na matinding takot na yung nararamdaman ko, ay mas pinili kong huwag magpakita ng kahit anong takot sa kanya. Hindi niya binitawan yung daliri ko hanggat hindi siya nakukontento. At tumihingal siya nang ito ay tumigil. At nang mag-angat siya ng kanyang ulo, ay napansin kong nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Tila nabawasan yung mga kulubot at guhit niya sa mukha. At nagkaroon siya ng mga itim na buhok.
Kaya yung takot na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng pagkamanga. Pero hindi pa rin maalis sa akin yung matinding pag-aalala sa kung ano na kaya ang mangyayari sa akin ng mga pagkakataon na yon. At bigla akong napatingin sa matanda nang muli itong magsalita at sabihin kanya akong pagbibigyan. Palalampasin niya umano yung nagawa kong kasalanan, pero sa isang kondisyon. Bigla akong nakaramdam ng pag-asa. Naisip ko pa ngang kahit ano yung binabanggit niyang kondisyon, na iyon ay kahit mahirap pa ay ayos na sa akin. Maligtas lang ako sa siguradong kapahamakan na nakaabang sa akin. At sinabi nga niya sa akin kung ano yung hinihingi niyang kapalit. Kanya umano kong palalayain at hindi na muling gagambalain pa. Pero dadalhan ko siya palagi ng sariwang karne at dugo. Bigla akong nagdalawang isip dahil wala namang kaming mga alagang hayop. At nang mapansin niyang tila malalim akong nag-iisip, ay kinuha niyang aking atensyon at sinabing gawang ko raw iyon ng paraan. Napilitan akong tumango at pumayag sa gusto niyang mangyari. Dahil iyon na ang pagkakataong hinihintay ko para makalaya at makaalis na sa lugar na yon. Kinalagan niya ako at hinainan ng pagkain. Kanya palang niluto yung mga nahuli ko. Sinabi niya sa akin na kumain na muna nang upang sa ganon ay magkalaman naman ang aking sikmura. Habang kumakain ay kanya akong pinaalalahanan na wag kong ipapaalam sa kahit na sino ang tungkol sa kanya. Sunod-sunod na tango ang tanging naging tugon ko. Dahil abalang-abala na ako sa ginagawa kong pagkain. At para hindi na rin humaba pa yung aming usapan, dahil nakakatakot ang itsura nito sa tuwing sumiseryoso ang kanyang mukha, na ikinukumpas pa nito ang kanyang mga kamay, kung kaya hindi maiiwasang mapadako ang aking paningin sa naghahabaan niyang mga kuko. Binilisan ko yung aking pagkain dahil gusto ko na talaga makaalis mula sa pook na yon. Naisip ko ring baka lubhan ang nag-aalala ang mga magulang at kapatid ko dahil sa hindi ko pag-uwi. Nang makatapos na ako, pagtayo ko ay kanyang iniabot ang dala kong sako na naglalaman ng napakaraming labong at iuwi ko raw iyon sa aking pamilya. Ibinigay niya rin sa akin yung natitirang isda matapos niyang lutuin yung iba. Nang lumabas na ako ng maliit niyang tahanan ngayon, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng panibagong buhay. Masayang masaya ang kalooban ko, lalo na nang malanghap ko ang sariwang hangin at pagtama ng sinag ng araw sa aking mukha. Doon ko naisip na kahit anong hirap pala ng buhay ay mas nanaisin mo pa rin huwag mamatay. Kaya sinabi ko sa aking sarili noon ay hindi ako susuko anumang problema ang dumating sa akin, dahil ikalawang buhay ko na yon. Ganun palang pakiramdam kapag naranasan mong mabingit sa kamatayan. At hindi nga ako nagkamali. Nang dumating ako sa bahay namin ay halos yakapin nila akong lahat. 3 araw na pala ang mabilis na lumipas mula nang mawala ako. Kaya bigla akong napaisip na ganun pala ako katagal na wala ng malay. At buti na lang, binigyan pa ako ng pagkakataon ng matanda at hindi niya ako nilapa at nilantakan. Naging totoo naman ako sa binitawan kong pangako sa matanda. Pero hindi naging madali ang lahat para sa akin. Dahil tulad ng sinabi ko, wala naman kaming mga alagang hayop na tinatangkilik. Kaya napilitan ako noong magnakaw
Sa paulit-ulit kong pagbisita sa matanda, ay nakilala ko hindi lamang ang pangalan niya, kundi maging ang kanyang buong pagkatao. Napadpad lang pala siya sa aming probinsya dahil sa masaklap rin na kapalaran. At nagmula talaga siya sa angkan ng mga aswang. Sumama siya sa kanyang nobya na kanyang nakilala papunta sa probinsya namin. Pero nang malaman nito ang ukol sa angkan na pinanggalingan niya, ay hindi ito nagdalawang isip na siya iiwan. Sinikap niyang magbago, kung kaya tanging hayop na lamang ang kanyang pinagdidiskitahan. Pinag-aralan niyang magpigil sa kanyang sarili at nagawa naman niyang magtagumpay. Pero hindi na muling bumalik sa kanya ang nag-iisang babaeng minahal niya. Kung kaya namuhay na lamang siya mag-isa at tinanggap na lang ang mapait niyang kapalarang iyon. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging matalik kaming magkaibigan at sa palagay ko ay hindi nga lang basta kaibigan ang pagtuturing niya sa akin, kundi kanya ng anak. At parang damit lang ang kanyang katandaan na mabilis niyang nahubad dahil nanumbalik ang kanyang kakisigan at nagagawa na niyang manghuli ng mga hayop para sa kanyang sarili. Kung kaya hindi ko na kinailangan pang magnakaw para lang may maibigay sa kanya. Pero sadyang ang buhay ay hindi kayang baguhin ng anumang uri ng kapangyarihan, gaano man ito kalakas o kataas. Dahil nang itakda ng Diyos ang kamatayan sa lahat, sa anumang paraan, ito ay talagang matutupad. At ganun nga ang nangyari kay Tatay Fernan, pagkat dumating pa rin sa kanya ang kanyang kamatayan. At hindi ito napigilan ng angkin niyang kakayahan. Nakiusap siya sa akin noon na maging tagapagmana ng kanyang anting at pagiging aswang. Pero gano'n na lang din ang pagmamakaawa ko sa kanya nang ito ay aking tanggihan. Ngunit sa kabila ng ginawa kong pagtanggi ay hindi naman sumama ang kanyang loob. Katunayan, pinagkalooban pa nga niya ako noon nang itinatago-tago niyang mga baryang ginto. Mga uri ito ng barya na bagaman pabilog ay hindi maayos ang pagkakahulma ng mga ito. Ayon sa kanya, ang mga nasabing baryang gintong iyon ay kanya pang minana mula sa kanilang mga ninuno. Pag-aari at nagmula pa raw ang mga iyon sa Espanya. At dahil sa mahalagang bagay na kanyang ipinagkaloob sa akin, ay lubang malaki ang naitulong nito sa aming pamumuhay. Nakabili kami ng lupa malapit sa bayan at nakapagtayo din kami ng tindahan at panaderya. At isinunod ko yung aming negosyo sa pangalan ni Tatay Fernan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito at maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Enteng. Dahil yan po ang tawag nila sa akin. May kwento po akong nais na ibahagi sa inyo. Ito po ay personal naming karanasan ng asawa at mga anak ko. Bagong sama pa lang kami noon. Dalawang aming anak at kapwa sila babae. Ang bahay po namin noon ay nakatayo sa lupa ng mga magulang ng asawa ko. At mga 100 metro lang siguro ang layo ng bahay namin mula sa kanila. At bagong gawa lang yung bahay namin. Nung una kasi ay doon kami nakatira. Sa lupa naman ng mga magulang ko. Kaya lang, higit na mas malayo iyon pagka nasa bundok talaga. Minsan, ginabi ako ng uwi.
Dahil pagkatapos ng trabaho namin, ay nayaya ako ng tsuhin ng misis ko doon sa kanila at nagtagay kami. Nakauwi ako sa amin mga alas 11 pasado na at nagtaka ako kung bakit gising pa ang aking asawa. Kadalasan kasi pag mga ganong oras na ay mahimbing na itong natutulog. Pagpasok ko sa bahay namin ay agad niya akong sinalubong at naramdaman ko kaagad yung matindi niyang takot. Putlang-putla ito at pawis na pawis. Sabi niya sa akin, mayroon umanong aswang. Kaya bigla akong naalarma. Hinugot ko kaagad yung aking itak at tinanong ko siya kung nasaan iyon. Pero sinabi niya sa akin, nakakaalis lang daw nito. Kung kaya, kumalma na rin ako. Nang magsimula siya magkwento, kahit ako ay nangilabot. Ayon sa misis ko, pasado alas 9 na magsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Naramdaman na lamang niyang nagtayuan yung mga balahibo niya sa katawan. At biglang naging maalinsangan. Narinig din niyang umalulong yung mga alaga naming aso, pero saglit lang. Dahil para daw nabahag ang mga buntot ng mga ito at nagsipagtaguan sa silong ng aming bahay. Di nagtagal ay bigla namang umihip ang malakas na hangin na naging dahilan pa nga ng pagkamatay ng mga lampara. Kasabay noon ay biglang kumalabog ng napakalakas yung aming bubungan. Ang buong akala ng asawa ko ay may tinangay lang na malaking sanga at sa bubong namin bumagsak. Dahil nga sa biglang umihip noon ang malakas na hangin. Pero yung malakas na kalabog na iyon ay agad ding nasundan at hindi na tinigilan. Sabi pa niya, parang nagtatalon iyon sa may aming bubungan. At kahit anong sigaw ang gawin ng asawa ko, ay hindi siya nito pinapakinggan. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa doon sa itaas. Sa totoo lang po, doon lang ako nakarinig ng ganon. At naisip ko kaagad na hindi nga iyon maganda para sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil sa lugar namin ay halos magkakakilala naman kami. At walang sino mang gagawa ng ganon sa amin. Kaya naniniwala ako sa kwento ng misis ko. Malakas din ang kutob ko na aswang nga ang gumawa noon. Nang mga sumunod na araw ay sinikap kong maaga makauwi ng bahay. Kaya kahit panay ang yaya ng mga kaibigan at kamag-anak ng asawa ko sa akin, ay akin muna silang tinanggihan. Pero hindi naman bumalik yung aswang. Kaya pang lumipas yung mga gabi, sa tuwing maaga akong uuwi ng aming bahay. Kaya naisip kong marahil ay hindi na yun mauulit pa. Naisip kong baka napagkatuan lang nito, nagambalain ng asawa ko nung gabing iyon at magasik ng takot. Kaya nang magyaya yung mga kamag-anak ng asawa ko, nakasama ko sa trabaho, ay nagpaunlak na ako. Gumagawa kami noon ng bahay ng isa rin lang kaanak. At dahil napasarap, kung kaya ginabi akong muli. At di ko talaga nagustuhan yung nadatnan ko sa bahay namin pag uwi. Dahil inaapoy ng lagnat yung bunso naming anak. At sabi ng asawa ko, muling bumisita yung aswang. At nagtatalo na naman sa aming bubungan. Kung kaya, nagising yung anak namin. At nang kanya itong lapitan at mahawakan, ay nagulat na lamang siya nang mapaso dahil sa napakainit nito. Kaya kahit gabi na noon, ay lumabas ako muli ng bahay at pinuntahan ko ang aking mga biyanan. Nakiusap ako sa kanila na samahan muna
ang aking mag-iina at susunduin ko lang yung nanay ko. Hindi naman manggagamot ang nanay ko pero may nalalaman ito pagdating sa mga aswang. Yun yung unang pagkakataon na makakarating siya sa amin doon sa bago naming bahay. Tiniis ko yung lamig ng simoy ng hangin. Inakyat ko yung bundok papunta sa bahay ng mga magulang ko. Ay natutulog na sila. Kaya nagtaka sila kung bakit ako sumadsad ng alanganing oras. Kagad ko namang sinabi sa kanila yung pakay ko at sinamahan ako ni nanay pabalik sa amin. Gusto rin sanang sumama ng tatay ko noon pero pinigilan siya ni nanay at sinabing kami na lang. Madaling araw na nang dumating kami sa amin at kasalukuyan ng natutulog ang dalawa naming anak. Hinilot ni nanay yung bunso namin at pinahira ng langis. Mayroon din siyang inilagay ng mga dahon habang mayroong inuusal. Nang matapos si nanay, ay sunod naman niyang hinarap yung asawa ko at nagpakwento tungkol sa kung ano ang mga nangyari. Habang nagkukwento ang asawa ko, ay umiikot naman ang mga mata ni nanay sa bago naming bahay. Maya-maya, bigla niyang pinutol yung pagsasalita ng misis ko at sinabing daanan ng aswang yung napagtirika namin ng bahay. Nagulat talaga kami kapwa ng asawa ko sa aming narinig at naunawaan namin iyon pala ang dahilan kung bakit kami ginagambala ng mga ito. Mga dahil sabi ni nanay, hindi lang iisa yung gumagambala sa amin aswang. Pinakiusapan ko si nanay na kung maaari ay dumuon na muna sa amin at pumayag naman ito. Nung sumunod na gabi, pagkatapos kong maisuga yung alaga naming kalabaw, ay hindi ako dumiretso ng uwi sa bahay namin. Sa halip, ay nagtago ako sa may malaking puno malapit sa bahay na hindi nahagip ng liwanag. Nagkubli ako doon. Hindi ako pumasok nung araw na yon sa trabaho. Matyaga akong naghintay doon sa ilalim ng malaking puno. Nang mga pasado 9:00 na, kahit ako ay nagulat nang makita ko ang isang tao na naroon na sa bubong namin. Na nakapagtataka po talaga dahil parang nalingat lang akong sandali at naroon na ito. At ang posisyon niya ay para bang naka-squat pero nakayuko at nakalapat din ang mga kamay sa aming bubungan. Nang bigla na lang itong nagtatalon na para bang gusto niya talagang sirain yung aming bubong. Maya-maya ay narinig kong sumigaw na ang asawa at nanay ko. At nagulat talaga ako sa mga sunod na nangyari. Nakita kong lumabas ang nanay ko habang nakasunod sa kanya yung asawa ko. May dala siyang mahabang kawayan na may mga maliliit pa na sanga at dahon sa may bandang dulo. At kanyang hinampas iyon na kasama na yung pangbubugaw. Nang puntong iyon ay lumabas na rin ako sa aking pinagtataguan at tumulong na rin. Nakita kong napatingin pa sa akin yung aswang nang maramdaman yung presensya ko. Pulang-pula ang mga mata nito. At para bang nagulat din siya pagkat marahil ay hindi niya iyon inaasahan. Bigla itong tumalon na para bang napakagaan ng kanyang katawan. At wala akong narinig na yabag nang ito ay bumagsak sa lupa. At nang sundan namin, ang tangi na lang naming nakita ay isang puting manok na mabilis tumatakas palayo. Kaya dahil sa pangyayaring iyon, ay kinausap kami pareho ni nanay. Kanya kaming pinayuhan na
na lumipat na lang ng tirahan dahil hindi umano kami titigilan ng mga aswang at baka lalo pang lumaki ang gulo. Nag-alala rin siya sa amin at sa kanyang mga apo. Baka mapahamak pa raw kami. Pati ang mga biyanang ko ay kanya rin kinausap at sinabing delikado nga sa lupa nilang iyon magtayo ng bahay. Kaya nung huli ay lumipat nga kami ng bagong matitirahan. Pero makaraan ng ilang buwan ay napilitan din kaming umalis. Dahil may lahi din palang aswang yung kalapit naming bahay. Lagi nung nagkakasakit yung mga anak namin, walang araw na hindi nila pinupuntahan ang mga anak namin sa bahay at binabati. Na nang patingnan ko kay nanay ay sinabi niya inaaswang umano ang kanyang mga apo at yung kalapit namin ang gumagawa noon. Kaya pala tuwing gabi ay may nararamdaman kami umaali-aligi din sa bahay namin. Pero mas tahimik nga lang ang mga ito kumpara doon sa dating bumibisita sa amin. Na sa buong pagsasama namin mag-asawa ay nakalimang lipat yata kami ng tirahan dahil sa problema namin sa mga aswang. Napirmi lang kami nang magdesisyon kami mag-asawa na magpamaynila na lang. Pero minsan pang naulit yung aming karanasan pagdating sa mga aswang. Nang umuwi kami sa probinsya dahil namatay yung nanay ng asawa ko. Pareho nang nag-aaral noon yung mga anak namin sa elementarya. Ang nangyari naman noon, yung aswang ay nagpunta sa lamin ng biyanang ko. Nung mga mag-aalas 12 na ng hating gabi, ay bigla na lang dumaing yung panganay naming anak nang matinding pananakit ng kanyang sikmura. Ang buong akala namin noon ay nabalis lang ito dahil naniniwala pa kami sa mga usog at balis. Kaya lahat ng mga malalakas ang usog ay nilawayan ito sa pag-aakala maaring sila ang nakausog sa aming anak. Pero hindi pa rin nawala yung pananakit ng kanyang sikmura at parang ang mas lalo pa itong tumindi. Doon na kinutuban yung nanay ko. Nang kanyang kausapin yung panganay naming anak ay sinabi nito may isang matandang babae na bigla siyang hinawakan sa kamay at parang may hinipan ito sa isang palad papunta sa mukha niya. Nang ilarawan ito ng aming anak, nang hanapin nila ay nawala na ito doon sa lamay. Buti na nga lang noong mga pagkakataon na iyon ay hindi lamang si nanay ang naroon na marunong. Nagtulong-tulong sila para mapagaling yung anak namin. Pasalamat na lang rin kami at agad yung naagapan. Na naisip kong sa tuwing uuwi kami sa aming probinsya ay ayaw talaga kaming tantanan ng mga aswang na para bang magnet kami para sa kanila. Dahil po sa mga naging karanasan namin ng pamilya ko, kung kaya naniniwala po talaga ako na mayroong aswang. Pagkat nakakita na po talaga ako na nasa itaas ng aming bubungan. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. More power po and God bless. Idagdag pa na makipot yung pintuan. Kaya siguradong mahihirapan talaga sila. Yung barracks naman namin ay hindi rin basta-basta ang magigiba. At mayroon pang baril si Danny na alam niyang gamitin kung paano tatablan ang mga aswang. Kalaunan ay napilitan na lang din silang umalis. Dahil sa tuwing babatoy nilang muli ang barracks namin, ay baril naman ang isinasagot sa kanila ni Danny. At hindi talaga ito nangihinayang sa bala. Pagkat kaon-kaon ang bala na ibinigay kay Danny. At malinaw ang instructions na ibinigay sa kanya. Na kapag nalagay sa alanganin ang operation dahil sa panggugulo o kagagawa ng ibang tao
o di kaya ay malagay sa alanganin, ang buhay ni Numan na gumagawa dun sa site ay gawin niya ang lahat. Dahil kapag may nadisgrasya sa mga taong gumagawa, mga angahulugan iyon ng delay sa trabaho at hindi kaagad matatapos yung tower. At iyon ang iniiwasan nilang mangyari. Pero para kay Danny, higit sa anumang bagay, ay buhay naming lahat ang mahalaga. At gagawin niya raw talaga ang lahat para walang mangyaring masama sa amin. Na hindi umano siya papayag na kahit isa sa amin ay may mapahamak. Matapos iyon ay hindi naman na kami muling ginambala pa nung mga aswang na yon. Na sa tansya namin ay parang isang nayon yata ng mga aswang ang sumugod sa amin nung gabing iyon. Napalagay namin ay yun din yung mga nag-alok sa amin ng kanilang mga paninda na nang hindi mapagbilan ay mga nagalit. Ang sunod ko namang ibabahagi sa inyo, Sir PB, ay tungkol naman sa sumunod na aming project sa probinsya pa rin iyon. Dahil tulad nga po sa nabanggit ko sa una kong pagsasalaysay, ay sunod-sunod po talaga ang project namin doon. Masasabi ko po kasing matindi din yung dinanas namin doon sa sumunod naming project. Malaking bahay naman po ang ipinagawa sa amin, mansyon. Bali renovation po ang ginawa namin doon at may mga idinagdag rin. Ilang buwan din po kami tumagal doon at sa pamamalagi po namin ay nakaranas po kami ng mga nakakatakot din na pangyayari. At bago po tayo tuloy ang magpaalam ay nais kong samantalin ang pagkakataon upang magpasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta at nakikinig dito po sa ating programa. Ganon din sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na walang sawa ring sumusubaybay sa lahat ng ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli.